Asa na ating mahal na pastor na magbigay ng mensahe. Tayo po tayong lahat and open your Bibles in the book of Joshua chapter number 2. Magbabasa po tayo ng maraming text this morning. Joshua chapter 2 verse number 1 hanggang verse number 18. Babasahin po natin responsibly. I'm gonna read verse 1, you read verse number 2. Joshua chapter 2. Are you there? Amen? Amen, amen. Joshua chapter 2, sabi po ng Bible sa verse number 1, And Joshua the son of Nun sent out Shittim 2 men to spy secretly, saying, Go view the land, even Jericho. And they went and came into an harlot's house named Rahab and lodged there. Verse 2. And the king of Jericho sent out Rahab, saying, Bring forth the men that are come to thee, which are entered into thine house, for they be come to search out all the country. And it came to pass about the time of shutting of the gate, when it was dark, that the men went out. Whither the men went, I wot not. Pursue after them quickly, for ye shall overtake them. And the men pursued after them the way to Jordan unto the fords. And as soon as they which pursued after them were gone out, they shut the gate. And she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt. Neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. And that you will save alive my father and my mother and my brethren and my sisters and all that they have, and deliver our lives from death. Then she let them down by a cord through the window. For her house was upon the town wall, and she dwelt upon the wall. And the men said unto her, We will be blameless of this thine oath, which thou hast made us swear. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang aming binasa. Pagpalain niyo po ito sa puso't isipan ng inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sa mga visitors na kasama po namin this morning at sa bawat miyembro, Panginoon, na naririto. Dalangin po namin ang inyong salita. Gamitin niyo po ito to challenge the hearts of each and everyone. Let the message be an encouragement, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos niyo sa amin. Holy Spirit, kayo pong kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. You may be seated. Thank you for standing.
This morning, we are going to study a very unlikely person in the Bible by the name of Rahab. Sino ang matutuwa kay Rahab? The Bible describes her as an harlot. Ang harlot, sa Tagalog, ito po ay patutot. A harlot. She may not possess a very good name. Pero alam natin na napakahalaga ng kanyang role. Dahil ang mga lingkod ng Diyos ay pumunta sa kanilang lugar to search out the land. At kanyang napapakinggan na merong coming day para sa kanilang lugar. Dahil ito ay ibibigay ng Diyos ng Israel para sa kanila. At siya bilang kaaway ng Diyos ay nauunawaan niya ang kanyang kalagayan. Now, ito po'y pagkakataon na makita natin na yung buhay na meron siya na hindi naman talaga para sa Diyos ay makita natin yung turn around ng kanyang buhay. Na marahil hindi kaaya-aya, alam natin, what can we expect from an unbeliever? What can we expect from a person na hindi naman nakakarinig ng salita ng Diyos? What can we expect na wala naman silang mga preachers, wala naman silang pastor during that time at dun sa kanilang lugar, walang naglalakas loob na manalangin sa tamang Diyos, sa totoong Diyos, sa buhay na Diyos, sa Diyos ng Israel. But during this time, siya ay gumawa ng decision hindi lang para sa kanya, kung hindi para sa kanyang pamilya. Maraming mga desisyon sa buhay ng isang tao na yung decision niya ay hindi na lang para sa kanya sarili. Kasi kapag ikaw ay hindi pa conscious dun sa pwedeng mga taong mapahamak dahil sa maling desisyon na yung ginagawa, sige lang ng sige. Parang mga young people. Pero kapag nagkaroon ka na ng pag-iisip na hindi lang ikaw, iisipin mo yung iyong kamag-anak, iisipin mo yung iyong kaibigan, iisipin mo yung iyong asawa, iisipin mo yung iyong anak, iisipin mo yung future mo, gagawa ka ng tamang desisyon. At nakita natin dito, si Rahab, she made the right decision. Yung 2 spies na hinahanap, ay dapat papatayin, tinago niya sa kanyang bahay. At dahil ang bahay niya ay sa tabi ng wall, doon niya pinadaan, meron siyang scarlet thread, at yun ang ginamit para sila'y bumaba doon. At siya'y nagpagamit sa Panginoon. At alam natin yung nangyari, dito ay chapter 2, then comes chapter 3, then comes chapter 4, then comes chapter 5, and then chapter 6, nagbunga yung kanyang ginawa. Tingnan niyo po sa Joshua chapter 6, verse number 22. Simulan natin dito sa verse 20. Sabi ng Bible sa verse 20, so the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat, so that the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Verse number 21, and they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, and ox and sheep and ass, with the edge of the sword. Verse 22, but Joshua had said unto the 2 men that had spied out the country, go into the harlot's house, and bring out thence the woman, and all that she had, as she sware unto her. As the young men that were spies went in and brought out Rahab and her
father and her mother and her brethren and all that she had. And they brought out all her kindred and left them without the camp of Israel. Verse 24. And they burnt the city with fire, and all that was therein, only the silver and the gold and the vessels of brass and of iron, they put into the treasury of the house of the Lord. Verse 25. And Joshua saved Rahab, the harlot, alive, and her father's household, and all that she had. And she dwelleth in Israel even unto this day, because she did the messengers which Joshua sent to spy out Jericho. Can you imagine kung paano siya i-describe ng Bible? Si John the Baptist, ang ganda ng pangalan, no? John the Baptist. Pero ito, Rahab, the harlot. A very unlikely person. But this morning, I believe, by studying her life, you and I will end up loving her. Mauunawaan natin kung ano yung decision na kanyang ginawa. Rahab may not be a candidate to become a hero for her family, but she did. Kung titingnan natin yung klase ng kanyang buhay, yan ba ang magtatayo ng maayos na pamilya? Yan ba ang susunod sa Panginoon? Yan ba ang merong klase ng buhay na magiging maayos at magiging example para sa atin? Sa klase ng buhay na meron siya, Rahab, what? Ano nga ang sabi ng Panginoon sa kanya? Anong description ng Bible? The harlot. This morning, don't belittle yourself. Katulad ng nangyari kay Rahab, lahat, yung nakakilala sa kanya, kilala siya eh. Pero ang Panginoon pa mismo, isinulat pa sa Bible, to remind each and every one of us what kind of a woman Rahab was. The harlot. Kung meron ka mang trabaho na ikakahiya mo, na hindi mo ipagmamalaki, at ayaw mo mapakinggan ng maraming tao, can you imagine? Ang Diyos pa mismo ang naglagay sa Word of God. Kung gaano kamiserable ang buhay ng isang taong ito, katulad ni Rahab. She was called the harlot. But she did not belittle herself. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang buhay. This morning, a very simple message. God is not finished with you yet. She learned a lesson that day that God is not finished with her yet. That's why sa bawat isang mananampalataya this morning, don't feel sorry for yourself because God is not finished with you yet. Alam ng Diyos kung ano yung klase ng buhay na meron tayo. That's why God included Rahab in the Bible. Because it is a reminder for each and every one of us that God is not finished with us yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo.
You may be a person just like Rahab this morning. Marahil ang sasabihin mo, hindi naman ako lumaki sa Sunday school. Hindi naman ako pinalaki ng aking magulang na mayroong Baptist Church na katulad ng Christian Bible Baptist Church. Pero bakit ako nasa bahay-sambahan ngayon? Bakit ako nakikinig ng salita ng Diyos? Anong kinalaman ko dyan? Yung pupunta sa lugar ni Rahab ay mga tao ng Diyos because they believe in the God of heaven, the God of Abraham, the God of Jacob, the God of Moses, but not Rahab. But she ended up in a place na hindi niya inakala na magiging ganon ang kanyang buhay. This morning, siguro ikaw ay nasa bahay-sambahan, ikaw ay bisita. Ang sabi mo sa sarili mo, anong ginagawa ko dito sa loob ng bahay-sambahan na to? Let me remind you, God is not finished with you yet. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Katulad ng maraming individual sa loob ng building na ito na hindi namin alam kung ano nang mangyayari sa aming buhay. Pero ang Diyos ay nag-intervene. Siya ang kumilos at gumawa sa buhay ng bawat isa. Hindi mo nauunawaan nun ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Hindi mo binabaliwala mo lang kung ano yung nangyari doon sa Calvary. Pero nung naunawaan mo based upon the Word of God na sinabi ng Diyos, for all have sinned and come short of the glory of God. Ni-reveal ng Diyos yung kalagayan natin. I'm a sinner. Ako'y makasalanan. At sabi ng Bible, for the wages of sin is death. Naunawaan natin na without Christ, papunta tayo dun sa impyerno. Sa impyerno ay merong apoy na hindi namamatay. Merong od na hindi namamatay. Just like Rahab, yun ang kanyang pupuntahan, impyerno. But God saved her life. Naka-encounter siya ng mga tao ng Diyos. Can you imagine what a great privilege for us in our lifetime na naka-encounter tayo ng mga tao ng Diyos? There's a somebody God used to present to us God's simple plan of salvation. Do you remember that time na ikaw ay tinanong, tiyak mo na ba ang langit? Ano ba naman tong lugar na to? Ano ba naman tong tao na ito? Bakit ang pinag-uusapan ay kamatayan? Bakit ako tinatanong, tiyak ko na ba ang langit? Wala akong pakialam sa langit. Siguro pag ako'y naging mabait na tao, sa langit ako pupunta. Siguro pag sinunod ko'y 10 utos, sa langit ako pupunta. Siguro pag ako'y nagpenitensya, sa langit ako pupunta. Siguro pag ako'y nanalangin ng maraming beses, sa langit ako pupunta. Siguro pag inayos ko na yung relationship ko sa aking kaaway, siguro sa langit na ako pupunta. Lahat ng yan ay maling akala dahil meron lang iisang paraan para ang tao makarating doon sa langit. Yan ay sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa iyo at para sa akin. At yung realization sa ating sarili na na-realize ko, tama, ako'y mali, tama, ako'y makasalanan, tama, ako'y sinungaling, tama, hindi tama ang aking pag-iisip sa Diyos. Ngayon, nauunawaan ko na bilang makasalanan, kailangan ko ang tagapagligtas. At ang tagapagligtas na yan ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. At salamat sa Panginoon, tayo ay niled na sumabay sa panalangin. Ito yung pagkakataon na sasampalataya na tayo sa Panginoon. At nanalangin tayo, nagsisi ng kasalanan. At tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa ating puso bilang sariling tagapagligtas. Naunawaan natin yung kanyang banal na dugo na walang bahid ng kahit anong kasalanan. Ang siyang ginamit ng Diyos para tayo ay malinis sa lahat ng ating kasalanan. At i-welcome tayo ng Diyos sa langit. Kung sakaling dumating man ang tinatawag na kamatayan, what a great privilege for each and every one of us. Ngayong umagang ito, whatever the situation you may have right now, God is not finished with you yet. You may experience failures in your life, but let me remind you, God is not finished with you yet.
Marami kang mga disappointments sa iyong buhay. God is not finished with you yet. Anong problema ang iniisip mo? Tandaan mo, gusto lang i-remind ng Diyos sa buhay mo, hindi pa ako tapos sa iyo. He's still at work in our lives. Si Rahab, she may picture a person na unsaved. But let me remind you, God is not finished with you yet. She may picture a person without principles of the Word of God. Let me remind you, God is not finished with you yet. She may have so many problems and so many worries in life. Pero naunawaan niya, hindi pa tapos ang Diyos sa kanyang buhay. Can you imagine? She was the friend of the world. Incapable to do the things of God. Marami tayong nakikita na ginagamit ng Diyos, umaawit, nandyan, nag-usher, nagtuturo sa Sunday school. At sabi natin, ako paano ako gagamitin ng Panginoon? Let me remind you this morning, God is not finished with you yet. Sir, pumuputi na ang buhok ko. God is not finished with you yet. Nalalaglag na yung buhok ko. God is not finished with you yet. Pag tinanong natin, sino sa inyo gusto nyo maging katulad ni Rahab? Wala. But of all the characters in the Bible, we are more close like Rahab. Yun nangyari sa kanyang buhay, hindi niya akalain. Di ba ganun din naman tayo? Di ko akalain. Magkakaroon pala ako ng Bible, di ko akalain. Aawit pala ako para sa Panginoon, di ko akalain. Involved ako sa gawain, di ko akalain. Ngayon, nasa church ako, hindi ko akalain. Mababago ang aking buhay. God is not finished with you yet. If God is not finished with you yet, two simple points. Maiksi na, pinaiksi pa. Gusto nyo ba yun? Amen? Two simple points. Number one, decide to be faithful. Decide to be faithful. It takes one decision for Rahab na ang buhay niya ay magtuloy-tuloy na siya ay nasa Panginoon. Tingnan niyo po sa verse number 9. Joshua chapter 2. Sabi ng Bible, sa verse 9, and she said unto the men, I know that the Lord hath given you the land, and that your terror is fallen upon us, and that all the inhabitants of the land faint because of you. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when ye came out of Egypt, and what ye did unto the two kings of the Amorites that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom ye utterly destroyed. And as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage in any man because of you. For the Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Naunawaan niyang maigi na ang Diyos na meron sila ay ang Diyos na buhay. Ang totoong Diyos. Hindi basta-basta itong aking napakinggan. Sabi niya mismo sa kanyang sarili, my heart melt. Natunaw na ba ang puso mo sa paggawa mo ng desisyon? Alam niyo po ba ang buhay ng isang mananampalataya?
is a series of decision to be faithful. We're not perfect, but God is faithful. Ang dapat na ginagawa natin ay series of decisions to be faithful. Ito pwede niyang itanggi. Pwede siyang hindi maniwala eh. Oo, narinig ko nga na ganun nga kayo, pero meron din akong sarili kong paniniwala eh. Hindi niya inisip yung kanyang sarili kung hindi nag-react siya dun sa kanyang napakinggan. Alam niyo po ba ang desisyon na ginagawa natin ay nakabase sa mga reaksyon natin sa ating mga napapakinggan? And the reason why we come to church ay para magkaroon tayo ng tamang decision para sa Panginoon. At ano yung decision na gusto ng Panginoon? Decision to be faithful. Mamamali ka ba sa desisyon na gagawin mo? Ang desisyon na gagawin ko ay paminsan-minsan na lang ako magsisimba. Maling desisyon. Ang dapat na desisyon mo, gusto kong maging faithful sa Panginoon. A-attend ako ng Sunday school and be a faithful student sa Sunday school natin. Gusto ko maging faithful sa pagbabasa ng aking Biblia. Gusto ko maging faithful sa aking pagsosoul winning. Gusto ko maging faithful sa aking pagbibigay at pagbabalik ng aking tithes and offerings. Gusto ko maging faithful sa aking pamilya. Gusto ko maging faithful sa aking asawa. Gusto ko maging faithful sa aking... Can you imagine what a great privilege kung maraming mga mananampalataya ang gagawa ng desisyon to be faithful? God's requirement for us to be blessed is to be faithful. So anong gagawin mo? Just make a decision to be faithful. From this time on, can you imagine yung ginawa ni Rahab? From this time on, kayo ang aking kakampihan. From this time on, kayo ang gusto kong makasama. From this time on, maniniwala na rin ako doon sa pinaniniwalaan nyo. From this time on, hindi ako sanay sa aking mga napakinggan. But from this time on, I will make a decision to be faithful. Sino ang hindi kayang gumawa ng desisyon na maging faithful? Lahat tayo kaya natin. And by the grace of God and with the help of God, you can be faithful. Pagsalubong ng Panginoon doon sa langit, ano yung mga sa pananalita na kanyang sasabihin? Well done, thou good and faithful servant. Maraming pwedeng mag-decide na mag-join sa ministry, pero yung decision na hinahanap ng Panginoon is a decision to be faithful. Hindi ka magkakamali every time kung ang decision na gagawin mo is to be faithful. Decision lang yan. We can commit mistakes, pero tatandaan natin, meron pa rin pag-asa dahil hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Hanggat tayo humihinga pa, huwag mong tutuldukan ang tao dahil ang Diyos hindi niya yan tinutuldukan. Huwag mong tutuldukan ang pamilya mo. Huwag mong tutuldukan ang asawa mo dahil meron pwedeng gawing desisyon. A decision to be faithful. Dati magulong buhay pero naglilingkod na sa Panginoon ngayon. Bakit? Gumawa ng desisyon to be faithful eh. Dati magulong pamilya. Problema sa pamilya. Pero ngayon maayos na. Bakit? Gumawa kasi ng decision to be faithful. Hindi natin pinag-uusapan kung ano ba yung nakalipas, ano ba yung mga pinaggagawa ni Rahab sa kanyang buhay. Rahab, the harlot. But she made the decision. Tamang desisyon. Para sa Panginoon. Decide to be faithful. Maging faithful ka sa pananambahan. Maging faithful ka sa iyong paninindigan. Maging faithful ka sa Panginoon. Huwag kang padaya sa dyablo.
Tinuruan tayo sa pamagitan ng aklat na ito dito sa ating simbahan na kung ikaw ay Kristiyano, magbihis ka nang ikaw ay itsurang Kristiyano. Huwag kang sasabay sa mundo. Simpleng bagay lang yan. Then be faithful. Panginoon, gusto ko pa maging faithful sa aking dress code. Then be faithful. Kung ikaw ay babae, dapat nakapalda ka. At kung lalaki ka, hindi ka dapat nagpapalda. Panginoon, I'll make a decision. Dadalo ko ng Sunday night service. Decide to be faithful. Panginoon, every Sunday, sarado na ang business namin, sarado ang tindahan namin, dahil Sunday is for the Lord. Decide to be faithful. Panginoon, from this time on, yung tindahan namin, wala nang tindang alak, wala nang tindang sigarilyo. Decide to be faithful. Panginoon, from this time on, hindi na ako iinom ng alak. Decide to be faithful. Sabi nung asawa, parati ka na lang gumagawa ng desisyon. Okay lang yun. Desisyon parati. Ang pangit kapag wala ng desisyon na ginagawa. Yung bang, di bali na kung ano na mangyari sa aking buhay. Mamatay na tayo dito. Kung ito talaga ang kalooban ng Panginoon. Lahat nagkakagulo na, hindi na nila alam. Can you imagine, naranasan nyo na po ba yun? Mag-melt ang iyong puso. Sobrang discouraged na yun. Sobrang frustration na yun. At sasabihin mo, wala na talagang mangyayari sa atin. Ito na talaga. Parati tayong binabaha. Wala na talaga. Wala tayong pag-asa sa flood control na yan. Pero sa Panginoon, may pag-asa pa tayo. Pwedeng uulan, di ba? Tapos pwede rin namang hindi. O, binabaha ba tayo? Hindi. Alam niyo po, dito sa street natin, binabaha na rin po tayo dyan. Kaya apektado tayo sa flood control na yan. Ano po? Huwag na tayong paalipin sa kaaway. Hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Kung ikaw ay punong-puno pa ng bisyo, tanggalin mo yan. Sa mga young people, anong music ang iyong pinapakinggan? Tanggalin mo yan. Huwag kang sumabay sa trend ng sanlibutan. God is not finished with you yet. Ang sabi ng isang young person, kagabi kausap namin, ako party goer ako eh. Party goer? Tanggalin mo na yan. Because God is not finished with you yet. Huwag kang papaalipin sa pamahiin. Sa Panginoon, ayaw mo magpaalipin, pero sa pamahiin, nagpapaalipin ka. Katulad ng mga pamahiin na kung gusto mong makita ang mapapangasawa mo, humarap ka sa salamin ng hating gabi na may hawak na kandila. Biruin mo yan. Ito pa, kapag umalis ang asawa mo, pagkatapos nyo mag-away, isabit mo ang t-shirt niya sa ibabaw ng kalan at hampas-hampasin mo at siguradong babalikan ka ng asawa mo. Huwag hugasan ang lalagyan ng pagkain na binigay sa'yo. Maaring hindi ka nabigyan ulit. Mas lalo kang hindi bibigyan. Ang taong sinisinok ay nagnakaw ng itlog ng kapitbahay. Grabe, no? Kung ikaw ay natinik, ang taong ipinanganak na nauna ang paa ay may kakayahan na matanggal ang tinik sa iyong lalamunan. Pero mo yan, no? Alipin ang pamahiin. Pero maraming mga Pilipino, ganyan. Hindi nagwawali sa bahay. Bakit? Ibalik ang swerte. Pamahiin. Pag naliligaw ka, balik na rin mo yung t-shirt mo. Pamahiin. Salamat sa Panginoon, meron tayong church, meron tayong Sunday school,
Meron tayong discipleship. Meron nagpapayo sa atin ng tama. Hindi yung parang nagpapayo sa'yo lasing. Na ikaw mismo, hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Basta gawin mo na lang. Di ba kapag sa mundo, kapag may problema, anong gagawin? Inuman tayo? Kasi may problema tayo. Iinom na lang natin yan. Pagkatapos nun, nawala ba ang problema? Hindi! Mas lalo nagka-problema kasi wala ng pera sa bulsa. How about a decision to be faithful? Mag-decide ka naman from this time, gusto ko naman, naglilingkod naman sa Panginoon. Maging faithful naman. Hindi yung parating tinatamaan ako pag sinasabing yung mga backslider, nandyan ba? Amen? Walang backslider. Amen? Alam mo, tinatamaan ka sa mo. Hindi. Maglilingkod din ako. Gusto ko maging faithful ako sa Panginoon. Decide to be faithful. Number 2. The last. Ang sarap pakinggan ng gano'n, no? Number 2 pa lang, the last na. Number 2. Number 1, decide to be faithful. Number 2, declare your faith. Declare your faith. Ang pananampalataya hindi tinatago. Pinagkakalat. Kaya pag sinabihan ka, Brad, inom ka muna. Ay, mananampalataya po ako. Dapat ganun eh, di ba? Ay, teka, andyan ba yung area captain ko? Andyan ba? Wala naman si pastor, sige. Hindi ganun, di ba? Dapat sinasabi natin. Pag niyayaya ka na mag-party ng Sunday, ay, hindi ako pwede. Ng Sunday. Monday na lang. Bira, no? Kilala ka. Hindi ka nila basta-basta makukuha kasi meron kang declaration ng iyong pananampalataya. Meron ka ng pinaniniwalaan. Tingnan niyo po itong sa verse chapter 2. Verse number 12. Sabi niya dito, now therefore I pray you, swear unto me by the Lord, since I shewed you kindness, that ye will also shew kindness unto my father's house, and give me a true token, that ye will save alive my father, and my mother, and my brethren, and my sisters, and all that they have, and deliver our lives from death. And the man answered her, our life for yours, if ye utter not this our business. And it shall be, when the Lord hath given us the land, that we will deal kindly and truly with thee. Nilabas niya kung ano yung nasa kanyang puso't isipan. Yung pananampalataya niya that something will happen dahil sila ay sa Diyos. Naunawaan po ba natin yun? Kung gaano kahalaga yung declaration ng pananampalataya from a wicked person to a woman of faith. From a liar to a woman of faith. Rahab, the harlot, may pananampalataya. Alam niyo po, yung simpleng desisyon, na akala natin hindi mahalaga, ay sobrang halaga sa Panginoon. Meron pong chapter, dito po nakasulat yung mga Hall of Faith. Iba't ibang klaseng mga tao ng Panginoon. Hebrews chapter 11. Sa verse 1 pa lang, sabi diyan, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Alam niyo pa, mahirap sa pananampalataya, yung maniniwala ka na wala pa. Wala ka naman nakikita. Anong ebidensya mo? Para maniwala ako. Wala eh. Pero maniniwala ka. Pero ba't ka maniniwala? Kasi sabi ng Diyos. So,
ibibigay mo yung lahat-lahat mo. Now, marami po mga kinuwento ang Panginoon dito na mga may pananampalataya. At ang nakakatuwa po dito, sa verse number 31, kasama si Rahab. Sabi ng Bible sa verse 31, by faith, the harlot Rahab perished not with them that believe not, when she had received the spies with peace. Naunawaan po ba natin kung gaano ka-remarkable sa Panginoon yung kanyang ginawa? A simple act of faith. Alam niya kung sino tong mga to, kaaway ito ng kanilang bayan. Pero yung act of faith na kanyang ginawa, she received the spies with peace. Kaya nga kung ang mananampalataya makikipagkasundo, dapat sa mananampalataya eh. Hindi dapat sa unbelievers. Pero mo, mananampalataya kang kasunduan mo mga unbelievers. Gagawa ka ng paraan na kung meron kang business with them, bahagian mo rin sila ng ebanghelyo. Kasi iba talaga ang fellowship at pagsasama ng mga believers. So makita natin dito, si Rahab, yung declaration niya ng kanyang pananampalataya. She became the woman of faith. She became a hero for her family. Yung hindi natin ini-expect ay nangyari sa kanyang buhay. Ibig sabihin, yung pananampalataya na meron siya in her lifetime ay kahit pagbali-balik ta rin, hindi siya lugi at hindi kawalan at hindi siya talo sa desisyon na kanyang ginawa. Ito po si Rahab, hindi siya umuwi na nagsisisi. Hindi siya umuwi na discouraged. Kung hindi nagpatuloy siya na masaya. Because of the declaration of her faith. Alam niyo po ito si Rahab, hindi siya part ng program ng Diyos eh. Wala siyang kinalaman sa Israel eh. Kanila lang yan. Sila yon. Kami hindi. Di ba parang pag nung nakakita tayo ng mga mananampalataya, sila yan. Nag-church sila kapag ka Sunday. Meron church sila ng Sunday evening. Meron church sila ng Wednesday evening. Sila lang yan. Hindi kami. But yung realization niya sa kanyang sarili na hindi ko akalain, pati pala ako, at kung paano siya isinama ng Diyos sa programa. It's beyond her imagination. It's beyond dun sa capacity, sa strength na meron siya, na ganun ang mangyari sa kanyang buhay. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 1. Dito po sa Matthew chapter 1, minsan po pag nagbabasa po tayo ng Bible, at napapadaan tayo sa mga chapter na puro pangalan, sabi natin, nakakasawa naman basahin, parang nakakapagod basahin to. Skip ko na lang yan. Dito na ako pagkataas ng mga pangalan, kasi puro pangalan po yan eh. Chapter 1. Now, tingnan niyo po sa chapter 1, verse number 1. The book of the generation of Jesus Christ. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Verse 2, Abraham begat Isaac, and Isaac begat Jacob, and Jacob begat Judas and his brethren. Now, ito po yung listahan ng mga pangalan ng mga taong bigatin. Ano po? Dahil puro bigat nakalagay dyan. And Judas begat Phares, and Zara of Tamar, and Phares begat Ezrom, and Ezrom begat Aram, and Aram begat Aminadab, and Aminadab begat Neason, and Neason begat Salmon, and Salmon begat Boaz of Rechab. Yung Rechab dyan, yan po si Rahab. And Obed
And Boaz begat Obed of Ruth. And Obed begat Jesse. And Jesse begat David, the king. And David, the king, begat Solomon. Can you imagine yung lineage ni Rahab? Nasa lineage siya ng mga kings at sa lineage ng Panginoong Hesukristo. At kung babasahin mo lahat yan, makikita mo dyan yung genealogy ng Panginoong Hesukristo. What a great privilege. Alam niyo po, nung si Rahab ay pumunta doon at sinama kung sino ang kanyang napangasawa dyan. Ayan o. And verse 5, and Salmon begat Boaz of Rechab. And Boaz begat Obed of Ruth. What a great blessing! Si Rahab ay nakapangasawa na ang pangalan niya ay Salmon. At si Salmon, si Rahab at si Salmon ay nakapanganak si Boaz. Si Boaz isang wealthy person na napangasawa ni Ruth. So yung buhay na meron sila, hindi na basta-basta. Yumaman sila, tapos ang napangasawa niya pa si Salmon. Ang Salmon, ano po yan? Yummy yan, yummy. Maraming tinalo ito si Rahab. Natingin niya sa rin, she belittled herself. Pero nung nakilala niya ang Diyos, can you imagine? Yung salvation na kanyang iniisip ay para lang dun sa kanyang family. Pero higit pa yung salvation, yung effect, yung ginawa niyang pananampalataya. Dahil kahit tayo ay nadamay doon. Kung hindi siya gumawa ng desisyon, nagkaroon siya ng bahagi sa dakilang programa ng Diyos. Alam niyo po ang pinakamahalaga sa buhay natin, yung hindi natin akalain, pero mapapasama tayo sa dakilang programa ng Diyos. Dating wala lang, pero ngayon, nag-aakay ng kaluluwa. Kasama sa dakilang programa ng Diyos. Dating hindi dumadalo sa bahay-sambahan, pero ngayon nag-iimbita at nagdadala ng mga bisita. Wala siyang idea sa kanyang sarili kung sino yung mai-impluensyahan niya, kung sino yung maaapektuhan sa kanyang buhay. Pero hindi niya pwedeng ipagpalit yung nangyari sa kanya dahil nagkaroon siya ng bagong buhay. Pwede mo bang ipagpalit sa yaman ng mundo yung nangyari sa buhay mo? You have a changed life. Nagbago, dating sinisira ng dyablo, pero ngayon, servant na ng Panginoon. Ang Panginoon ay nag-aantay lang sa atin to make a decision, to be faithful. Nag-aantay lang sa atin to declare our faith. Ang nakakalungkot kapag hindi tayo kilalang mananampalataya. Pero dahil merong katulad ni Rahab, I believe this morning, mauunawaan natin, hindi pa nga tapos ang Diyos sa buhay ko. Meron pa siyang gustong gawin. Kailangan kong mag-decide. Kailangan kong i-declare ang pananampalataya na meron ako. This morning, you may be a person, sabi mo, dami kong frustration. Madaming kulang sa akin, pero hindi mo alam kung saan ka dadalhin ang pananampalataya mo. Meron pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo na hindi mo inaasahan.